May mga aircraft na tumatanda at habang lumilipas ang panahon, unti-unti silang naluluma, napapalitan at nawawala sa sentro ng digmaan. Pero may ilan na kahit dekada na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang bigat ng pangalan. Isa nga rito ang B-2 Spirit, isang bomber na unang lumipad noong taong 1989, naabot ang operational service noong taong 1997 at hanggang ngayon, nananatiling isa sa pinakanatatanging strategic aircraft ng Amerika. At dito pumapasok ang tanong, bakit nakakatakot pa rin ang B-2 Spirit kahit sobrang tanda na nito? Para maintindihan yon, kailangan munang balikan kung para saan talaga ginawa ang bomber na ito. Dinisenyo ang B-2 sa panahon ng Cold War bilang bahagi ng isang lihim at napakahalagang proyekto. Ang layunin nito ay simple sa salita, pero napakahirap sa realidad. Ang makapasok sa heavily defended enemy airspace nang hindi agad natutukoy at sirain ang mga strategic target na hindi basta-basta maaabot ng ordinaryong aircraft. Hindi ito ginawa para sa simpleng patrol. Hindi ito ginawa para sa dogfight. At lalong hindi ito ginawa para sa mababaw na show of force. Ang B-2 ay ginawa para sa isa sa pinakamahirap na misyon sa modernong digmaan, ang tumagos sa pinakamatitinding depensa ng kalaban. At dito mo agad makikita kung bakit kakaiba ito. Ang B-2 Spirit ay isang nuclear-capable, subsonic, stealth strategic bomber. Isa rin itong flying wing na may 4 na makina at karaniwang crew na 2 hanggang 3. Pero ang tunay na mahalaga ay hindi lang ang itsura nito, kundi ang ibig sabihin ng disenyo nito. Ang hugis nito, ang low observable design nito, at ang kakayahan nitong magdala ng armas habang nananatiling mahirap makita. Ang lahat ng yon ay ginawa para sa iisang layunin, ang makalusot sa sopistikadong air defenses. At hindi maliit ang kakayahan nito. May flight ceiling itong humigit kumulang 15,000 feet. May unrefueled range itong higit sa 6,900 miles. At kaya nitong lumipad ng mahigit 12,000 miles kung may isang aerial refueling. Sa practical na ibig sabihin, ang B-2 ay hindi lang stealthy. Malayo rin ang naabot nito. Ibig sabihin, kaya nitong magmula sa malayong base, lumipad ng napakalayo, tumama sa target, at bumalik nang hindi agad umaasa sa malapit na forward presence. Malaki rin ang payload na kaya nitong dalhin. Maari itong maghulog ng conventional at thermonuclear weapons. Kaya nitong magdala ng malaking bilang ng precision-guided bombs, kabilang ang mga JDAM, at nananatili rin itong mahalaga sa nuclear mission ng Estados Unidos. Yan ang dahilan kung bakit hindi ito simpleng bomber. Isa itong strategic weapon. Pero ang tunay na bigat ng isang aircraft ay hindi lang nasusukat sa specs. Mas mahalaga ang tanong na ito, ano ang napatunayan na nitong gawin? Unang ginamit sa tunay na labanan ang B-2 sa Kosovo War noong taong 1999. Pagkatapos nito, ginamit din ito sa Iraq, Afghanistan, Libya at iba pang operasyon kung saan mahalaga ang long-range precision strike. Sa isang yugto ng operasyon, maliit lang ang bahagi nito sa kabuuang sorties. Pero napakalaki ng naging ambag nito sa dami ng munitions na naihulog. Ibig sabihin, hindi kailangang maging marami ang B-2 para maging mabigat ang epekto nito. Ito ang klase ng aircraft na hindi sinusukat sa dami ng lipad, kundi sa bigat ng kayang baguhin ng bawat misyon. At dito nagsisimulang maging malinaw kung bakit nakakatakot pa rin ang B-2 hanggang ngayon. Hindi dahil bago ito. Hindi dahil ito ang pinakamabilis. At hindi rin dahil ito ang pinakaingay sa airspace. Nakakatakot ito dahil hanggang ngayon, dala pa rin ito ang isang kakayahang bihirang-bihira sa modernong bigmaan. Ang makapasok sa lugar na sadyang ginawa upang pigilan ang pagpasok ng iba. Pero may isa pang dahilan kung bakit hindi pa rin ito naluluma. Hindi ito iniwan ng panahon. Patuloy itong mino-modernize.
Patuloy itong binibigyan ng bagong software, bagong communications capability at mga pagbabago sa survivability nito upang makasabay sa mga bagong banta. Habang nagiging high-tech ang radar, habang bumibilis ang data sharing, habang lumalawak ang surveillance at integrated air defense systems, kailangan ding sumabay ang B2. Kaya pinalalakas ang communication systems nito upang mas mabilis ang paglipat ng real-time mission planning data. Pinapahusay din ang beyond line-of-sight satellite communications upang mas maayos ang sabay na pagtanggap at pagpapadala ng voice at data. Kasabay nito, pinapaganda rin ang low observable materials ito upang manatiling mababa ang radar signature. At higit pa roon, pinapalakasin ang situational awareness ito sa highly contested environments upang magkaroon ng crew ng mas malinaw na battlefield picture habang nasa misyon. Sa madaling salita, ang B2 ay hindi simpleng lumang bomber na pinapatakbo na lang hanggang sa mapalitan. Isa itong aircraft na patuloy na inaangkop para manatiling relevant sa modernong digmaan. Kapag pinagsama mo ang kasaysayan nito, ang orihinal na misyon nito, ang stealth at long-range strike capability nito, ang kakayahan nitong magdala ng parehong conventional at nuclear weapons, ang napatunayan nitong papel sa tunay na operasyon, at ang tuloy-tuloy nitong modernization, mas madaling maintindihan kung bakit nakakatakot pa rin ang B2 spirit kahit sobrang tanda na nito.